rockin' with it. Hello beautiful people! Welcome back to my channel. It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman po kayo mga amigo, amiga? Sana lahat kayo ay okay at safe today. So, syempre, marami tayong mga chika ngayong araw na to dito sa Sam TV. Pero bago tayo chumika ng bonggang-bongga, gusto ko muna kayong batiin ng bonggang-bongga at i-shoutout natin yung mga kaibigan natin na nasa pating Americas. Hello, hello, hello. Ang dami nating kaibigan dyan sa USA at saka sa Canada na tumututok dito sa Sam TV. Maraming salamat po. And then, of course, yung mga kaibigan naman natin na nasa Middle East, nako, inggit na inggit ako sa inyo, sa totoo lang, dahil gusto kong makatikim ng Arabo. Charot! So, yan. So, isa yan sa mga pangarap ko sa buhay ko, sa totoo lang, ang makatikim ng Arabo, yung maghahasa ng bonggang-bongga. Ganon. So, yun. So, syempre, yung mga friends natin na nasa Middle East, may Dubai, Riyadh, at kung saan-saan pa, di ba? Kuwait. So, yon. So, ang bobongga ninyo, ang sisipag ninyo, at humahanga ako sa tapang ninyo, at mabuhay kayo, di ba? And then, of course, may mga kaibigan din tayo, syempre, sa Australia. Syempre, punta naman tayo, syempre, sa Asia. Marami akong kaibigan from Indonesia, Thailand, ayan, Taiwan, di ba? Ang dami nating friends diyan na tumututok din dito sa Sam TV. Maraming salamat sa love and support. At hindi lang yan, sa parting Africa at Europe, di ba? May mga friends din tayo diyan. At higit sa lahat, the all Filipino people from the Philippines. Ang saya lang. Ganon. So, ito na nga. Syempre, marami akong chika ngayon. Ang chika natin ngayon is about Miss Grand Philippines. So, malapit na ang Miss Grand Philippines. Ang kanilang final screening ay magaganap sa May 24 sa Okada, Manila. Kung saan naman isa to sa mga inaabangan natin. Syempre, after CJ Opiasa na lumaban sa Miss Grand International na naka-first runner-up. So, syempre, ang mindset natin, make it more, ganon. Yung parang, sige, dapat corona na to, dapat winner na to, konting kembot na lang, mananalo na tayo. So, yun. Kaya naman ngayong taon na to, inaabangan natin lahat kung sino nga ba ang magjo-join talaga dito sa Miss Grand Philippines. At isa nga sa mga matunog na pinag-uusapan ay si Michelle D. Marquez. Yes! So, nung nakaraang taon, yung lumalaban si CJ Opiasa sa Miss Grand, sabing ganon, nagparinig daw itong si Michelle D. na gusto daw niyang sumali. Diba? So, parang sabi niya, gusto ko uling lumaban. Ganon. Gusto kong mag-join. So, ganon. Talagang, ayun talaga yung lumalabas sa kanya. Parang, do you think, isa pa? Ganon. So, syempre, yung mga tao, parang nagkaroon ng hit na, naku, mukhang gusto niya tang sumali ni Michelle D. sa Miss Grand. At hindi biro kasi ang Miss Grand. Kasi ang Miss Grand kasi, alam naman natin na grabe ang bakbakan dyan. Talagang palaban ang mga candidates na nagjo-join dyan. So, kaya looking forward talaga ang Pilipino na mukhang magjo-join nata si Michelle D. Maraming natutuwa, marami namang nagtataas ng kilay. Yung iba sinasabi nila, ay nako, kung magbabalik si Michelle D, sana tama na. Kasi nga, parang paulit-ulit. Oo, kung titignan mo, parang oo nga paulit-ulit. Parang hindi pa ba siya nakontento na naging Miss World Philippines, then Miss Universe Philippines, and then ngayon daw ay Miss Grand pa. O, di ba? Parang sabing ganun nga nung iba, uhaw daw sa corona. Parang ganun. So ako naman, parang kung iisipin mo, risky ang gagawin ni Michelle D para sa akin. Kasi hindi biro. Kasi syempre, ang stand niya is Miss Universe Philippines. Yes, makukuha niya yung Miss Grand Philippines, but I don't know pagdating doon sa Miss Grand International. Kaya naman, kung sasali siya, para sa akin, okay lang din.
it's up to her. Siyempre, nandoon tayo, support tayo, Michelle D yan eh. Bakit hindi? But nandoon ako sa part na sana pag-isipan niyo to ng maigi kasi siyempre, hindi to biro talaga. Risky ang magiging laban natin sa Miss Grand. Kasi, pwedeng manalo, pwedeng hindi. So, risky, kasi syempre Michelle dito, hindi naman to basta-basta lang. Alam mo yon na parang alam natin na pag si Michelle D, so, iba. Ibang level to. Hindi to po pwede yung sasayangin mo lang ng ganon-ganon. Sinayang na nga sa Miss Universe eh. So, baka masayang lang din siya sa Miss Grand. Ayun yung concern. Actually, pwede naman siya. Bakit hindi? Mataas ang engagement. Tapos plus, talagang grabe yung suporta ng Pilipino. And for sure, mas lalong kakabog talaga yung suporta. Magiging level up talaga yung laban. Pero sabi ko nga, hindi ko sure kung ipapanalo siya ni Mr. Nawat. Kasi, hindi biro ang magiging laban natin. Yes, pwede natin makuha yung Golden Crown and then ang saya nun. Kasi syempre kung sakali, di ba, kung ang nanay niya ay Miss International, siya ay Miss Grand International. Pero sabi ko nga, hindi biro talaga yung gagawin dito ni Michelle D kung sakaling magjo-join siya. At hindi ko nakikita na magiging madali. But alam natin kung paano magtrabaho, talagang palaban, but hindi magiging madali. Pero tingnan natin, malalaman natin sa May 24 kung confirm nga ba ang Michelle D sa Miss Grand. Di ba? And then may isa pa, eto nga, sinasabi nila, nako, si Celeste Cortez, si Mama Sam, tingin mo, dapat ba talagang sumali dito? So, sabi ko naman, depende sa kanya kung gusto niya. Ganda, totoo na may ganda naman. At isa din to sa mga mataas din ang pangalan, Celeste Cortez ito eh. So parang Michelle dito, ganon. At hindi rin biro ang gagawin ni Celeste kasi syempre, she is Miss Universe Philippines, from Earth to Universe and then to Grand rather, parang ganun ba magiging eksena. So sabi ko nga, ito kasi si Celeste ay ganda, totoo maganda, pasabog din kung umeksena, pero kung feeling ko, kung si Celeste at saka si Michelle D, I think I go for Michelle D. Kasi si Michelle D, parang feeling ko, yung power, ayun yung magagamit niya, power para sa competition. Sa Celeste kasi, yes, feeling ko susuportahan, pero kasi medyo, ewan ko, risky din para kay Celeste. Better na talagang pag-isipan nila ng maigi kung sasali sila sa Miss Grand and then tingnan nila kung ano ang magiging laro. But tingin ko naman, hindi sila sasali. So yun yung nakikita ko na parang medyo hindi siguro sila susugal ng ganun-ganun lang sa pageant ng Miss Grand kasi medyo hindi magiging madali ngayon laban, lalo na sa mga age nila, di ba? And then plus yung status nila, alam naman natin na they are big star, ganon, big star sila pagdating sa pageant, malaking bituin, na hindi mo pwede basta-basta na isasalang sa mga pageant ng ganun-ganun lang. So, pwedeng yung bituin na malaki ay biglang mawala yung kinang kung sakaling mag-join sila or pwedeng mas lumaki pa sila ng bonggang-bongga. So, yon. So, ganun yung mangyayari. Kaya, syempre, narating na nila ang universe, bakit mo pagugustuhin mag-grand? Di ba? So, yan. So, ako kasi para sa akin, ang universe, yun yung pinaka, and then depende sa level mo, depende sa category mo, yung mga ganon. Kasi di ba may mga pang Miss Grand winner talaga. And I think, ang universe at Miss Grand, hindi naman sila ganong ka-level. Kumbaga parang, magiging downgrade para sa kanila kung sila ang magjo-join. Pero mas gusto ko makita yung mga ibang candidates na hindi pa sumasali sa matataas na pageant and then pupunta sa pageant ng Miss Grand. Kasi parang feeling ko, etong Miss Grand ay ito yung daan patungo sa universe rather. Ganon! So yun. Ang sabi naman nila sa akin, Mama Sam, bakit si Aliana Duana ayaw sumali? Ayaw nga sumali, anong gagawin natin? Gusto niya kasi universe kasi ang level niya is universe. Ganon. Diba? Ang sabi nga ni Mr. Arnold, inoperan daw niya si Celeste, si Atisa. So, sabi ko,
parang si Atisa hindi ko naman nakikita na magjo-join. Parang hindi ko nakikita na sasali. Kasi syempre Atisa manalo to. Parang hindi yan basta-basta. At saka sa universe na siya. Ayun yung sinasabi ko. Kapag sa universe ka na, mag-universe ka na. Diba? Hindi na yung hindi na yung pupunta ka pa sa I think, for me eto guys, hindi ko alam sa inyo. Yes, magiging happy tayo kung sasali sila kasi magiging malakas yung laban kasi they are big star. Pero risky yung magiging eksena nila sa laban nila sa Miss Grand. Kumbaga, syempre, poproteksyonan ko din yung kalibre na meron na sila, yung malayo na yung narating nila, at hindi na sila basta-basta. Oo, ganon. So, mas gusto ko talaga wag na silang sumali kasi parang feeling ko medyo mahirap para sa kanila. Yung kumbaga risky, yon ganun talaga. Ang kulit no? Pero kung yung bago, halimbawa mag-join, I think yon better yon. But tingnan natin kung makikita nga ba natin sa May 24 ang Michelle D sa Miss Grand Philippines. Diba? Diyos ko, nakakakaba, nakaka-excite. But let's see kung sino-sino ang magiging officially candidates ngayong taon na to dahil marami naman tayo naririnig talaga ding pangalan na mag-join dito sa Miss Grand Philippines. So, abangan natin sa Saturday. So, yan! So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para more updated sa mga chika ko. So guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys.